Magandang araw, mag-start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ito pong si Gutesa ay tila napag-iinitan po no, ay napag-iinitan po at parang pinalalabas na siya po sa kaganapang ito. Akala nyo po si Gutesa po ang may pinakamalaking kasalanan sa lahat eh. Kalimutan nyo na yung mga 25%, kalimutan nyo na yung 21 billion na na punta raw di umano kay Saldico. Kalimutan nyo na po na ba yung mali-maletang pera ang dinideliver kay Martin Romualdez di umano. Kalimutan nyo na po na may mga ghost flood control projects. Ang pinakamalaki pong kasalanan sa lahat ay hindi nagtutugma yung pirma ng abogado dito po sa dito po sa notaryo publiko nito ni Gutesa. Hindi ko po maintindihan kung bakit po sa dami po ng dapat imbestigahan ng lahat ng mga investigador, Senado, ICI, DOJ, Ombudsman, ang pag-iinitan po nila, no? Ang pag-iinitan po nila ay yung pirma po dito po sa notaryo publiko. Yun po ang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Kung iba po ang pirma, wala na po, yan na po. Dapat po ang parusa kay Gutesa dahil iba yung pirma ay lusawin, tadtarin, pinupinuhin, no? Tadtarin na parang betchin at patangay sa hangin. Yan po yata ang gusto nilang mangyari dito po kay Gutesa. Buong media po, gigil na kay Gutesa. Alam niyo po kung bakit? Si Gutesa po ang nagdugtong. Si Gutesa po ang nagdudugtong ng kwento, ng totoong kwento, kung sino ang totoong makukonsider natin na pinaka magnanakaw po sa lahat. Tanging si Gutesa po ang nagtukoy. Siya po ang susi dito po sa ayaw pangalanan ng lahat ng mabubuting nilalang na nakatira sa Pilipinas. Sino po ba ang mga mabubuting nilalang na nakatira sa Pilipinas na wala pong nagawang pagkakasala? Isa-isahin ko po yung mga grupo na yan. Yan po yung mga grupong dilawan, yung mga loyalista, mga pinklawan, mga makakaliwang grupo, ha? At ito pong mga abnormal na mga apo ni Ninoy, ha? At lahat po ng mga anti-Duterte. Ayan, mga walang dungis, mga kaparian, kamadrihan, lahat po sila. Ang tinutukoy pong pinakamakasalanan sa nagaganap ng ito ay walang iba kundi si Orly Gutesa. Dahil lamang siya po ay nagpanotaryo, no? Nagpanotaryo po kasi siya. Kasi hodang ang kanyang mga binigkas, hindi po napatunayan nagsinungaling. Bakit po? Hindi po na-contempt. May mga napatunayan po ang Senado na nag-appear sa kanila na nagsinungaling. No? May mga nagtestimonya po sa Senado na napatunayang mga nagsinungaling. Ito po sila Alcantara, Bryce Hernandez, tsaka si Carly Discaya. Pero si Orly Gutesa po, at ano po pagkakapareho ng mga to? Umamin po itong Alcantara, itong Bryce Hernandez, itong Carly Discaya. Pare-pareho po silang umamin na sila po ay bahagi, no? Bahagi po sila ng nagaganap na pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas. Bahagi po sila, ibig sabihin po ng bahagi na may porsyento po sila. May porsyento po. Si Bryce Hernandez, si Alcantara, at saka si Discaya.
Pare-pareho po yang nakakulong sa Senado dahil po na-contempt. Bakit po na-contempt? Dahil sila po ay nagsisinungaling. Yung mga senador, si Saldico, si Villanueva, si Jinggoy Estrada, at iba pa. Kasama po yung Bernardo at yung dating congressman ng Caloocan, ay mga nasabi rin po na kasabwat dito. Pero baliwala po ang kaso nila lahat. Sila po ay nagkamal, pinagbibintangan na nagkamal ng salapi. At ang pinakamalaki po na pinagbibintangang nagkamal ng salapi ay si Martin Romualdez na tumanggap isang araw 35 na maleta. Bawat maleta po ay more or less 48 million. Tumanggap isang araw ng 35 na maleta na 48 million each. No? Ang lalaki po ng ninakaw sa bayan pero wala pong silbihan. Dahil ang pinakamalaki pong kasalanan sa Pilipinas ngayon ay nagpanotaryo ka. At ang notaryo mo ay sinabi ng judge, grabe na to. Ibang klase ka, Orly Gutesa. Yung papel sa notaryo mo, iba yung pirma sa tunay na pirma ng abogado. Antindi. Pineke mo. Isa kang palsipikadong tao. Pinakamasama ka. Alam na po ngayon. Tapos nagkakagulo ang media dahil may sinasabi pa sa Latin. Sa Latin mo. Sa Latin mo, baby. Naglalatin na po ngayon ang lahat. Palses 1, Palses 2, Palses 24. Ang ibig sabihin po ng salita niyan, magkamali ka sa isa, ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Yan po ang taguri nila kay Gutesa ngayon. Pinakamasamang tao. Taig lahat ng mga ninakaw, mga magnanakaw, wala yan. Ang pinakamasamang krimen ngayon sa Pilipinas, peke. Peke ang pirma sa notaryo. Yan po ang at ang kinakailangan po, na dahil si Gutesa na po ang pinakamakasalanan. Imagine niyo po, yung iba sa inyo, putya, hindi nakakapaniwala sa sinasabi ko. Ganito po nila pinalalabas. Si Gutesa po ang pinakamakasalanan ngayon dahil yung pirma sa notaryo ay iba. Kahindik-hindik. Tanong lang, hindi ba kayo na-shock? Hindi kayo na-shock nung narinig ninyo na 35 maleta na may lamang 48 million bawat isa dineliver sa isang magnanakaw? Hindi ka shock-shock yun? Wala kayong aksyon na gagawin? Pero, yung lahat ng media, grabe. Nakita ko po kung gaano umaapoy yung mga bibig nung ini-interview po nitong mga media. Itong si dating Congressman Defensor. Grabe po yung galit nila. Palses 1, Palses 2, Palses 4. Antindi. Naglalatin lahat. Sa Latin ko kaya kayo. Antindi po. Pumubuga ng apoy ang lahat ng media ngayon. Nawala na po sa mga katinuan. Sa galit po nila kay Orly Gutesa. Sino naman po? Sino naman po ang hindi magagalit kay Gutesa? Piruin mo, humarap ka sa Senado. Iba yung pirma. Antindi. Hindi po kino-question kung ano yung sinabi ni Gutesa. Wala po silang kino-question. Hindi po nila napatunayan na nagsisinungaling si Gutesa. Tinanong ba nila si Gutesa matapos manumpa? Pinagkwento po nila si Gutesa. No? Pinakwento po kay Gutesa yung laman ng kanyang may peking pirma na notaryado. Alam niyo po, sabi nga ni immaterial yan. Sabi ni dating congressman. Kasabot ka! Kasabot ka! Defensor! Hindi. Kung nabubuhay yung tiyahin nito ni Mike Defensor, Mike Defensor,
Bubungangaan kayo tiyak, eh. Ngayon lang po ako nakakita. Sabi nga ni Marcoleta, ang ganda ng halimbawa ni Marcoleta, eh. Kung sa baryo naganap yan, dinagdagan ko na lang ng baryo. Kung sa baryo po naganap yan, may nagsumbong sa barangay, na may nagnanakaw ng kalabaw. Ano po ang gagawin ng barangay? Aalamin nila kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw. Badong, kalabaw pala yung pinag-uusapan, eh. Pag maletang pera ang ninanakaw, bawal mong alamin. Naiintindihan mo ba, Badong? Pag kalabaw, natural. Meron pang common sense ang mga barangay. Nagsumbong yung kapitbahay. Eto po, ninanakaw po yung, nakita ko po, ninanakaw. Yung kalabaw ng kapitbahay namin. Tara, sugurin natin. Baka abutan pa natin yung magnanakaw. Yun po ang tendency, magmamadali ang buong barangay. Magmamadali po ang buong barangay, hahabulin, baka abutan pa yung nagnakaw ng kalabaw. Kung kay Orly Gutesa po nyo ilalagay ang sitwasyon ni Orly Gutesa, ganito po ang nangyari kay Orly Gutesa. Siya po yung nagsusumbong na may nagnanakaw ng kalabaw. May nagnanakaw po ng kalabaw doon. Barangay chairman. Chairman, may nagnanakaw po ng barangay doon. Ay, ng barangay. May nagnanakaw po chairman ng kalabaw. Ganun ba? Iimbestigahan ka namin muna. Kung tama ba yan? Yung tsinelas mo ba nung pumunta ka rito ay sa'yo? Hindi po sa akin to. Naisuot ko po kasi nagmamadali ako, eh. Hindi pala sa'yo yan tsinelas na yan. Kanino yan tsinelas na yan? Akalain mo nakapunta ka ng barangay, hindi sa'yo ang suot mong tsinelas? Iimbestigahan ka namin. Ganyan ang ginagawa nyo kay Gutesa. Asan ang sombrero mo? Nagsusumbong ka sa barangay. Ay, naiwan ko po sa bahay. Nagsusumbong ka sa barangay, hindi ka nagdala ng sombrero. Ano yan? Hindi inalam, eh. Kung nasa na yung magnanakaw ng kalabaw, eh. Ganyan po. No? Nag-press release pa si Lacson. Hindi talaga, eh. Hanggang saan paaabot ang panloloko? Si Lacson pa ang niloloko. Sino po ba ang nanloloko dito? Basahin ko lang po ng konti. Ito ang tanong ni Senate President pro tempore. Ito po ay press release ni Senator Lacson. Ito ang tanong ni Senate President pro tempore Pampilo Ping Lacson nitong Huwebes matapos niyang tawagin na kasinungalingan ang pahayag na ang dating Sergeant Orly Gutesa ay nasa kustodiya umano ng Philippine Marines. Ani Lacson, mismong si Philippine Marines Commandant Major General Vincent Blanco III ang nagkumpirmang hindi kailanman napasailalim sa kustodiya ng Marines si Gutesa. Taliwas sa sinabi ito ni dating Representative Michael Defensor. Kita mo na? Defensor? Ikaw na ngayon ang uusigin. Sinungaling ka pala, Defensor. Paano po yung ninakaw na kalabaw? Wala kaming pakialam dyan. Ang aalamin namin, bakit? Kaya po tayo nagiging katawa-tawa na, eh. No? Tinutugis po nila ngayon si Gutesa. Ano po ba kasalanan ni Gutesa? Sinabi po ni Defensor, eto ang linaw, lalabas po si Gutesa, ipatawag nyo. Wala naman kayong patawag. Alam nyo, kaya yung mula po sa pinakataas natin, yung mula po sa Pangulo natin, nakakatawa na po ang Pilipinas, eh. Pinagtatawanan tayo. Akalain nyo, tineturn over yung leadership ng ASEAN. Ang presidente si BBM, ang nakalagay doon na doon sa may, 'di ba ganun sa may mga program. May malaking video doon. Yung nakalagay sa video si Tatay Digong, eh.
Sinadya nyo ba yan, Malaysia? Grabe naman kayo, parang sinasabi nyo na wala ka sa kalingkingan ng dating Pangulo. Ano po koneksyon? Alam nyo po, nagtatago nga si Gutesa dahil hinahunting nga di ba? Ayun naman, no? Ano sabi ni Marcoleta? O ngayon, kung sinabi sa inyo na nariyan, bakit kayo tinutugis ninyo? Hindi po ba dapat nararapat lang? Ano po kasalanan ni Gutesa? Bakit parang may krimen siyang ginawa? Ano ngayon kung wala dyan? Hindi nyo rin ba naisip na nililito rin kayo? Hindi ko alam yung pagkakasabi pero ang basa ko, hindi po siya sa mga opisyal. Hindi po siya yung Marines mismo, di ba? Ang pagkakaintindi ko po, ang nagtatago po sa kanya, mga kasamahan niyang Marines. Kayo naman, no? At ang pagtatago po niya, hindi po dahil siya ay kriminal. Siya po ay nagtatago para protektahan ng kanyang sarili. Hindi po dahil siya ay may ginawang krimen. Niresearch ko po ng konti para lang po maibsan ng aking kasi baka nga naman, Badong, bakit ka ba putak ng putak? Alam mo ba kung ano ang parusa? Pag lumabag ka sa batas ng notaryo? Baka naman mas mabigat pa yan kaysa sa 21 billion, kaysa sa billion-billion. Tinignan na rin po natin. Alam nyo po ba? Ibubulong ka lang po sa inyo, lihim lang po natin to. Niresearch ko po Kung ikaw ba'y napatunayan na nameke ka ng notaryo, gaano ba kabigat yung parusa? Baka naman kasi yan ang baka kasi hindi ko na-research yan Baka naman nakatulog ako nung koleyo. Ang pinakamalaki pang lang kasalanan sa buhay ay mameke ng notaryo. Akala ko po kasi, kaya po tinawag na heinous crime. Yung mga krimen po na walang piyansa. Akala ko po, yun na po ang pinakamabigat. Sa lumalabas po, parang yung may kasalanan ka na nagharap ka, hindi po siya yung nameke yung hinarap mo, yung peking perma ng kung sino mang abogado, yun na ba ang pinakamabigat? Sige, doon na po tayo sa ikaw ang gumawa. Hindi ko sinabing pinag-aksayahan ng panahon. Illogical po Napakalaking illogical. No? Na si Gutesa, eto po ang tunay na kwento. Gusto niyang maging testigo kasi hindi niya masikmura na naging bahagi siya eto kwento niya, habang namamatay yung mga kababayan niya. Hindi naman po siya mahirap, hindi naman po siya mayaman Namamatay yung kababayan niya sa baha. Yung pala, etong mga pondo na to, ninanakaw lang ng mga amo niya. Yung pondo po para sa flood control, ninanakaw ng amo niya. Hoy, Merry Christmas pala. Thank you very much sa aking misis na meron na kami ritong mini Christmas tree sa aking office. Ayan, nakita nyo, tsaka may mini parol. So, mauna na kami na Merry Christmas. Ngayon, eto po, no? Hindi na po makonsensya ni Gutesa Hindi po niya makonsensya na nagiging bahagi siya sa pagde-deliver ng mali-malitang pera dito sa mga magnanakaw. Samantalang maraming namamatay sa baha. Yun po yung kwento niya. Hindi ganyan yung pagkakakwento, pero yan po yung kwento. Tapos po, sa totoo lang po, kaya siya pumunta sa Senado. Hinanap niya talaga si Marcoleta kasi may tiwala siya kay Marcoleta. Ulitin ko, may tiwala siya kay Marcoleta. Hindi naman po required. Ulitin ko po hindi required sa mga testigo diyan sa Senado o mga resource person na magpanotaryo. Ulitin ko po, hindi required.
na magpanotaryo. Ito po ay solely request ni Marcoleta. Bakit po ni-request ni Marcoleta yan? Hindi niya kilala yung tao eh. Wala siyang pinanghahawakan. Di ba? Gusto niya lang na yung pinanghahawakan niya, yung sinabi sa kanya ng tao na to na nagngangalang Orly Gutesa, gusto niya lang na matiyak na ito rin yung sasabihin niya pagdating sa Senado. Yun lang po. Yun lang po yun. Ha? Yun lang po yung dahilan kung bakit nagpanotaryo si Gutesa. Ibig mo sabihin ba dong pwede kang mag-testify sa Senado at valid yung kwento mo kahit walang notaryo? Opo. Marami pong nagte-testify sa Senado, valid po yun pag ikaw po ay nanumpa. Kaya po bago pagsalitain yung mga resource person o testigo, tinatanong muna, sino ba yung nakapanumpa na rito? O yan, tumayo lang po yung mga hindi pa nakakapanumpa at manumpa po kayo. Wala po lahat yun. Hindi ko sinabing wala lahat. Yung iba may pinanotaryong sinumpaang salaysay, yung iba wala po. Pero sapat na yung nanumpa ka sa Senado. Ano po ang pagkakaiba ni Gutesa sa mga naunang mga testigo? Katulad ni Alcantara, ni Bryce Hernandez at saka nung Yusek Bernardo. Sila, pinasa nila yung sinumpaang salaysay nila at dinala na sila. Doon pa lang sila pipirma, dinala na sila ni Boying Rimulya at mawawala sila ng 4 na oras, dadalhin sa DOJ, mawawala ng 4 na oras bago iharap uli sa mga senador. Ang pagkakaiba ni Gutesa, pagkabasa niya ng kanyang sinumpaang salaysay, tatanungin kagad ng mga senador, what's the purpose of all-purpose flour? Ano po yung purpose, no? What's the purpose? Bakit po kinakailangan tanungin? Naisulat niya na naman, may notaryo pa. Kinakailangan pong tanungin para po mapatunayan ng mga nag-iimbestiga na mga senador na hindi nagsisinungaling si Gutesa. Kaya tinanong nila, malaya po bang nakapagtanong yung mga senador? Opo. Malaya po. Nagsisinungaling ba si Gutesa? So, as far as I know, sa pamantayan po nila, hindi po nagsisinungaling si Gutesa. Bakit mo nalaman ba dong? Meron bang lie detector test na ginawa ang mga Tulfo brothers? Wala po. Wala pala. Paano mo nalaman na hindi nagsisinungaling? Kasi hindi siya kinontempt. Diba? Alam niyo po, sa mga matitinong tao, pag nagsisinungaling ka, kayang palabasin yan na nag-iimbestiga na nagsisinungaling ka. Iko-contempt ka. Hindi kinontempt si Gutesa. Pasado. Pero dahil nabanggit si Martin, ano na ang sumunod na hakbang? Pinatigil ng mga makakapangyarihan. Pinatigil ng makakapangyarihang puwersa ng kalikasan ang investigasyon sa Senado. Dahil nabanggit ninyo ang pangalan na hindi karapat-dapat banggitin nino man na nabubuhay sa sanglibutan. Binanggit ninyo, tigil na yan. Inunti-unti. Kunwari, iimbestigahan. Papatawag natin si Martin. Papatawag natin si Saldico. Lumipas ang ilang araw. Resign na ako. Ayaw pala ako ng majority. At lumipas ang ilang linggo. Naghanap pa rin kami kung sino. At lumipas pa ang ilang linggo. Ayan na, si Ben Dalotulpo na ang ating BRC, Blue Ribbon Chairman. At ang unang pinahayag ng bagong Blue Ribbon Chairman, Diyos ko, makakatulong po talaga. Ang galing.
Ang galing ni "Sometimes we must bend the law." Napakahusay po ng unang binitawang pananalita bilang chairman. Alam niyo po kung anong unang binitawan? Postpone na po ang hearing natin sa November na po. October pa lang pinospone na. At magbabakasyon. Nasa bakasyon si Ben Dalo Tulfo. Hindi pwedeng abalahin. Ang galing ng chairman. Kaya, ang sumunod na pangyayari ay ibabalik na si Lacson. At ang unang pinunterian ni Lacson ay si Gutesa. Ang tindi. Napakatindi. Si Gutesa na po ang pinaghahanap. Kung ako po ay 'di ba? Kung ganyan na ang sitwasyon, kahit ako si defensor, lilituhin ko rin kayo. Sigurado ba kayo na hindi lang kayo nililito ni defensor? Matalinong tao po 'yan. Alam niyo nabuwisit ako dun sa yung program, nakalimutan ko na kung saan ko sila napanood. Yung tatlo kasama to yung shota yung tagapayo ni Noynoy na shota na ewan ko kung sila pa rin. Ni Risa Hontiveros. Sino na nga yun? Yun, yung kasama nun. Grabe, halos ayaw pagsalitain nung babae binabara ng binabara eh. Hindi binabara ng argumento binabara ng salita lang. Si Llamas. Hindi, si Llamas po. Iba po yung kay Lacerda eh. Kasama ni Lacerda si Attorney Trixie sa program eh. Nakakaurat po kasi kahit wala po tayo ibang topic, eto lang. Kwentuhan lang po tayo ng malupitan. Hindi po ba? Hindi ba parang, ngayon, balik tayo ron sa ni-research ko. Sayang naman ni-research ko kung hindi natin ipapasok. Sayang naman yun ni-research natin. Alam niyo po ba kung ano po yung pinakamabigat po na kasalanan ng nilalang sa Pilipinas? Wala po yan yung crime against humanity ni Tatay Digong. Wala po yan sa may dala-dala ka. Pucha, parang nakakadiri. Meron pa sinasabi, pag dala-dala mo raw yun, yung peke na yun, kasali ka na rin. Lahat naman nagbabanggit dun sa peke na yun, ay kasali ka na rin sa krimen. Grabe namang krimen niya. Nanghahawa pala yan. Dala-dala mo daw. Pag binabanggit mo raw yung falsified document dahil falsifikado daw yung pirma. Alam mo, Lacson, totoo ikaw ang Blue Ribbon Committee chairman nung tumistigo si Gutesa. Papayag ka ba na falsifikado yung sinasabi sa'yo? Nalulusutan ka ng falsifikado, hindi mo na contempt? Yan yung sinasabi natin eh. Ituloy ko lang po. Kasi may nabitin pa rin tayong usapin doon sa isa eh. Ituloy ko lang po. Alam niyo sa research ko, ang pagkakakulong, pag napatunayan ka, mabigat ang naging kasalanan mo diyan sa notaryo. Isang araw, makukulong ka, isang araw. Ganun kabigat yung kaso na yan. Alam niyo po yung bigat ng kaso, yung parusa po, depende po sa parusa. Alam niyo po ba parusa niyan? Isang araw kang pagkakakulong. Sumakit talagang back, ko. Hindi ulong sumakit eh. Sumakit ang loglog ko. Isang araw lang pala yung parusa na yan na binibintang ninyo kay Gutesa ng tinapay. Pero hindi, palsis 1, palsis 2, palsis 3, 4, 24. Huwag na kayo maglatin-latin. Hindi nyo naman naunawaan yung mga
Hindi nyo nga naunawaan ang sitwasyon ng Pilipinas, naglalatin pa kayo. Isang araw lang pala kulong yan. Okay. Biglang, biglang log ang aking bek. Ang tindi, ang tindi ng pagtatalo. Isang araw lang pala pero all of government approach, buong media, lahat ng mga kakampi nila, eto na. Susundan pa yan ng mga dilawan. So, nakalimutan na natin yung mga nagnakaw ng daan-daang bilyon. Alam niyo po ba yung plunder? Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Ang parusa nun. Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Puta, yun ang parusa nun. Yung plunder. Pero, mas mabigat pa rin ang kasalanan ni Gutesa. Dahil ang parusa ng nameke ka na notaryo ay isang araw na pagkakako. Kalog na kalog ang aking bek. Matutuwa ka talaga eh. Masisiyan ka eh. O ngayon, eto po. Eto ang question. Kaya eto question ni Defensor eh. Mayroong mga binabanggit si Gutesa na mga pangalan. Dalawa. Pangalan to ha. At meron siyang sinasabi na 90 na mga tauhan ni Saldico na katulad niya ay alam tong mga delivery. 90 na hindi pinangalanan ni Gutesa na mga kasama niya na pwede niya ring pangalanan kung gusto nyo at yung pinapangalanan niya na nagkataon na yung pinapangalanan ni Gutesa, yun din yung pinangalanan ng ICI report. ICI report ba dong? Opo, meron na pong ICI initial report. Kaya nga pinakakasuhan na si Saldico ng plunder eh. Meron na pong initial na report yung ICI na totoo yung sinasabi ni Gutesa, kinukumpirma po na may mali-maleta talagang pera na dinadala sa bahay ni Saldico. Ngayon, tugtong si Gutesa dyan dapat. Siya yung magdudugtong mula kay Saldico, inakyat yung 46. Inakyat yung 46 na maleta, ang pinababa 35 na lang. Yun naman yung diniliver di umano sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya may karugtong pa eh. Kung meron pa pong kakanta, baka madugtungan pa yan. Mula naman kay Martin, may diniliberan pa ba? Di ba nakukuha nyo po? Pero okay na kami hanggang kay Martin. Ang tanong, si Gutesa lang ba yung nakakaalam? Marami pang iba. Yung dalawang pabalik-balik na pangalan na pinangalanan ng ICI report at pinangalanan ni Gutesa pareho. Bakit hindi nyo imbitahin Senator Lacson? Takanta na kami. Yung 90 na may Marines, may sundalo, may pulis na tauhan din, katulad ni Gutesa, tauhan din ni Saldico na nagpapalit-palitan po sila sa pagde-deliver. Iba-ibang araw, iba-iba nagde-deliver. Bakit hindi nyo po imbestigahan? Bakit hindi nyo po imbitahin? Kasi sila yung susi dito kay Martin Romualdez. Badong. Tanga ka ba, Badong? Hindi mo ba talaga naiintindihan, Badong? Pag babanggitin yung Martin Romualdez, tumitigil ang mga investigasyon. Kasi hindi po pwedeng isangkot si Martin
sa kaso na ang parusa ay habang buhay kami sa'yo'y naghihintay. Parado sila kay Mike Defensor eh. Bakit pinag-iinitan nyo? Sabi nga ni Mike Defensor, o di imbestigahan nyo rin yung, gusto ko ring imbestigahan nyo yung notaryo na yan. Tama yan. Sino yung namemeke dyan? Malamang tauhan yan. Ano po logic? Na si Gutesa pepekein niya yung notaryo. Alam nyo po, hindi pa ba kayo nakapag-notaryo? Ginagawa tayong gunggong ng mga tao na to. Halos lahat po ng Pilipinong nasa tamang edad. May wastong pag-iisip. Minsan sa kanilang buhay ay gumamit ng notaryo. Hindi lang po panay-panadero ang ginagamit namin. Gumagamit din kami ng notaryo. Minsan sa buhay nating mga Pilipino, nakagamit po tayo ng notaryo. Wala po akong nakitang notaryo na ganito ang sitwasyon. Ito ba ay nangyari? Ikaw ba to si Gutesa? Paano mo nasabi na nakapag-deliver ka? Alam mo ba kung gaano kabigat ang isang maleta? Paano mo nasabi na 48 million yung laman na, meron po bang notaryo ng ganun? Mahaba po pila sa notaryo. Mahaba po pila. Pupunta ka sa notaryo. Oh, naikwento na rin ni Defensor, bakit dun sa notaryo na yun? May picture pa sila ng notaryo eh. Bukas 24 oras. Parang karinderya yung notaryo na yun. Bukas 24 oras sa lahat ng gustong manginain. Ngayon lang ako nakakita ng notaryo publiko na bukas 24 oras. Ano sabi ni Marcoleta? Abogado lang ba talaga yung 24 oras na yan? Ibig nyo sabihin, imbestigahan ka na notaryo? Ikaw ba to? Ano mo nasabi na na-deliver nyo? Ilan yung sasakyan dala nyo? Sa tingin nyo may ganong notaryo? Kwento nyo po ano nangyari. Tak, 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 tak. Kung meron meron na silang salaysay, o aralin niya, itatype yan. Hindi po mapayag yung notaryo na tatatakan lang yung dala-dala mo. Dapat nakaporma. Mapapahiya yung kanilang ano eh. Kaya yan, okay lang din yan na imbestigahan yan. Pero walang kwenta yan eh, di ba? Ubusin nyo ba yung panahon nyo? Blue Ribbon Committee? Nakamasid ang taong bayan? Ubusin nyo yung panahon nyo sa sino na meke ng pirma? Okay lang din kung gusto ninyo. Bakit naman matatakot yung mga taong nagdala kay Gutesa? Imposible po kung may PPKN si Gutesa, salaysay, hindi po notaryo. Tarantado. Ngayon lang ako nakakita ng bakit mo PPKN yung taong bakit mo PPKN yung isang bagay na pwedeng kahit saan mo pwedeng makuha. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Hindi mo PPKN yung isang bagay na pwede mo na makakuha kahit saan. Three- 300. Sa amin nga 75 lang pag ang notaryo mo nawala eh, 'di ba? Yung anong tawag doon sa notaryo na 'yun? Yung nawalan ka ng gamit. Kaya nakakatawa po, pinapalusot nyo lang yung mga tunay na magnanakaw. Yan po ang purpose ninyo. Sa pagdidiin kay Gutesa, dalawa po ginagawa nyo. Una, gusto nyo magtago na lang talaga si Gutesa dahil palalabasin nyo. Yan, pananakot kay Gutesa yan, di ba? Ang dami mong kasong harapin. Ikalawa, lahat ng nagbabalak pan tumistigo sa inyo na magtuturo sa pangalang hindi pwedeng banggitin
Dahil 'pag nabanggit ay babaha ang langit. Affidavit of loss, 75 lang po affidavit of loss. Meron ding notaryo. Akala niyo ba attorney yung pumipirma dun? Ng tinapay naman, lahat ng taong nagpanotaryo alam nilang hindi attorney yun. Ang tawag nga lang dun sa nagnonotaryo sa'yo, te, eto kasi te, yung ano, nawala kasi yung wallet ko, naroon yung SSS, GSIS, naroon po lahat ng ID ko. Sige, saan nawala? Tak. Sa ano te? Sa SM. Saang SM? SM Fairview. Anong ginawa, mga kailan niya nawala? Hindi ko po alam te, nawala nga eh. Hindi, ano mo lang, yung tansya mo lang, anong oras ka rin nasa Fairview? Mga alas 3 siguro. Alas 3. Oh. Saan mo posibleng nawala? Paano nawala? Malamang nahulog. Notaryo. Yung ba si ate, yun ang abogado, yung nagtatype, yun ang abogado. Yung ibang ate na nagtatatak, kunwari papasok pa sa loob ng opisina ni attorney. Wala naman tao. Baka dun magda-dry seal, di ba? Ayun naman talaga. Ay, hirapan pa ni Gutesa sa dry seal tsaka sa rubber stamp. Dry seal tsaka yung doc number. Kaya nga, gusto nyo imbestigahan yan nang iharap nyo yan si Pechi. Talaga Pechi, Si Pechi. Ang hinala tuloy ni Defensor, na-pressure yan si Attorney Pechi.